Iyan ang nararapat sa iyo. Ang mga salitang iyan ay patuloy na umuugong sa aking mga tainga. Isang tunog na ayaw maglaho. Ang pangalan ko ay Rosario Santos. Ako ay 59 taong gulang. At ito ang kwento na itinago ko sa katahimikan sa loob ng maraming buwan, hanggang sa ang katahimikan mismo ay naging hindi na matiis. Noong gabing iyon sa resepsyon ng kasal ng anak kong si Miguel, ang bagong biyenan niya na si Carmelita, ay ibinuhos ang isang mangkok ng mainit na sinigang sa aking mukha. Ibigay ang nakakapaso na init na tumusok sa aking balat, ang mga pampalasa na nagpapaso sa aking mga mata, ang makapal na sabaw na tumulo sa aking ivory silk blouse. Pero ang mas sumakit sa akin kaysa sa sabaw ay ang ngiti. Iyong kalmado, halos nasiyahan ng ngiti na isinuot niya habang tinitingnan ako ng may makitid na mga mata, na parang may ginawa siya na matagal na niyang hinintay sa loob ng maraming taon. Iyan ang nararapat sa iyo. Ulit niya ng may matigas na boses, itinaas ang baba. Tahimik ang buong banquet hall. Lahat ng bisita ay tumingin sa kanilang mga plato. Walang gumalaw. Walang nagsalita maliban sa anak ko, si Miguel. Ang aking tanging anak, ang batang pinalaki ko nang mag-isa matapos akong iwan ng kanyang ama. Ang lalaking binigyan ko ng lahat ng mayroon ako. Nakaupo siya roon sa head table, nakakross ang mga braso, at sinabi ng malalim na boses, "Tama siya, Mama." Naramdaman ko na bumuka ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ko tinanong kung bakit. Simpleng kinuha ko ang linen napkin sa aking kandungan. Pinunasan ang aking nakakapasong mukha nang may lahat ng dignidad na natira sa akin, at tumayo mula sa upuan ng walang ingay. Lumakad ako patungo sa double doors ng tuwid ang likod. Kahit na sa loob ay nanginginig ang bawat parte ko. Pero bago ako umalis sa gusaling iyon, may ginawa akong hindi inaasahan ng sinuman. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa clutch. Tinawagan ang numerong nakasave ko ilang linggo na ang nakalipas, at sinabi lang ang 3 salita. Oras na. Pagkatapos ay binaba ko. Isinara ko ng mahina ang pinto sa likod ko. Walang sumunod sa akin. Walang nagtanong. Sumakay ako sa aking kotse, pinaandar ang makina, at habang nagmamaneho sa madilim na mga kalye ng Makati, pabalik sa aking tahimik na apartment sa Quezon City, isang tanong lang ang umikot sa aking isipan. Paano ako napunta rito? Dahil may panahon na yakapin ako ni Miguel at sasabihin, "Idolo kita, Mama." May panahon na naniniwala ako na ang pagmamahal ng isang anak ay walang hanggan. May panahon na nagtitiwala ako. Pero noong gabing iyon, nang nakakapaso ang aking mukha at nabali ang aking puso, naintindihan ko ang isang bagay na hindi ko akalain na kailangan kong matutunan. Minsan ang mga taong pinakamamahal natin ay sila ring pinakamalalim na nananakit sa atin. At minsan ang katahimikan ang tanging sandata na natitira sa atin. Ang nangyari pagkatapos ng tawag na iyon ay isang bagay na hindi nila makakalimutan kailanman. Pero para maunawaan kung bakit ko ginawa ang ginawa ko, kailangan ko munang ikwento sa inyo kung paano ito nagsimula. Paano ang isang inang nagbigay ng lahat ay napahiya sa harap ng maraming estranghero. At paano ko natuklasan ng huli na may lihim ang aking anak na magbabago ng lahat. Minsan sobra tayong nagtitiwala sa maling tao. Nagkaroon na ba kayo ng pagkabigo sa isang minamahal ninyo? Ikwento ninyo sa akin ang inyong kwento sa comments. Gusto kong basahin ito. 3 taon na ang nakalipas, iba ang buhay ko. Hindi perpekto, pero akin. Nakatira ako sa maluwag na apartment sa Quezon City na may balkonahe na puno ng pulang gumamela at bougainvillea na ako mismo ang nagdidilig tuwing umaga. May routine ako. Matapang na kape sa alas 7, kamotiki mula sa bakery ni Aling Henderson sa kanto. At pagkatapos ay bubuksan ko ang maliit kong fine tailoring shop sa ground floor ng building. Hindi ako mayaman, pero hindi ko kailangan. Matapos iwan kami ng ama ni Miguel ng 5 pa lang ang anak ko, natutunan ko ang isang bagay na maraming babae ang matagal bago maunawaan. Na kaya ng isang tao na buhayin ang buong buhay gamit ang kanyang 2 kamay nang hindi humihingi ng pahintulot sa sinuman. Nagitahi ako ng wedding gowns, prom dresses, at bordado na blouse para sa mga church ladies na gustong maging elegante nang hindi sumisigaw tungkol sa kanilang pera. Alam ng aking mga kamay ang bawat tahi, bawat hem, bawat lihim na tinatago ng tela kapag tinatrato mo ito ng may pasensya. Nakita ni Miguel iyon habang lumalaki siya. Nakita niya akong gumigising ng alas 5 ng umaga para tapusin ang order. Nakita niya akong magtahi hanggang dumugo ang mga daliri. Nakita niya akong umiyak sa pagod sa singer machine naman ako sa aking lola at pagkatapos ay pinupunasan ang luha at nagpapatuloy. Mama, paglaki ko, magtatrabaho ako ng mabuti para makapagpahinga ka na. Sasabihin niya sa akin na may malalaki at seryosong mga mata
habang inihahanda ko ang kanyang almusal bago pumasok sa eskwela. At naniwala ako sa kanya dahil palagi namang mabait si Miguel, responsible, mapagmahal. Nag-aaral siya ng hindi ko kailangang sabihin. Mataas ang grades. Tuwing linggo, tinutulungan niya akong linisin ang shop at nagtatanong tungkol sa mga tela, kulay, kung paano ko alam kung anong dress ang kailangan ng bawat kliyente. Dahil nakikinig ako sa kanila, Bobby, sasabihin ko sa kanya. Lagi niyang sinasabi sa iyo ng mga tao kung ano ang kailangan nila. Kahit hindi sila gumagamit ng salita. Sasangayon siya ng may malalim na pag-iisip at pagkatapos ay maglalaro ng basketball kasama ang mga bata sa barangay. Nang magnegatibo, 18 siya at nag-aral ng business administration sa Ateneo. Naramdaman ko na sulit ang bawat sakripisyo. Magkakaroon ang anak ko nang hindi ko nagkaroon, kaera, diploma, kinabukasan ng walang sakit sa likod o manhid na daliri. Nag-double, triple shift ako. Naggitahi ako ng dresses para sa mga kasalan ng pamilyang hindi ako imbitahan sa kanilang hapag. Pero mabuti ang bayad. Iniipon ko ang bawat piso, tinanggihan ang tulong, tinanggihan ang utang dahil gusto kong matapos ni Miguel ang college nang walang utang sa sinuman. At nagawa niya. Nakapagtapos siya ng may karangalan. Nakakuha ng trabaho sa top real estate firm. Nagsimulang kumita ng maayos. Nagsuot ng suits na ako mismo ang nagtatahi para sa kanya. Nagdadala ng bulaklak tuwing linggo kapag pumupunta siya para kumain. Salamat, Mama, sasabihin niya. Hahalikan ang aking no. Lahat ng ako ay dahil sa iyo. At naramdaman kong kumpleto ako hanggang nakilala niya si Maria Clara. Noong unang beses na binanggit sa akin ni Miguel si Maria Clara, napansin ko ang iba sa kanyang boses, bagong emosyon, kislap sa mga mata na hindi ko pa nakita. Special siya, Mama. Sobrang special. Si Maria Clara ang tanging anak na babae ng mayamang pamilya mula sa Makati. Ang kanyang ama ay may chain ng hardware stores. Ang ina niya, si Carmelita, ay isa sa mga babaeng hindi pa nagtrabaho kahit isang araw. Pero alam kung paano mag-utos na parang general. Nang sinabi sa akin ni Miguel na gusto niyang ipakilala ako sa kanya, isinuot ko ang pinakamagandang dress ko. Ang navy blue na may burda sa kwelyo na ginawa ko para sa kasal ng malayong pinsan. Inayos ko ang buhok. Isinuot ang pearl earrings na mana sa aking ina. Gusto kong gumanda ang impresyon. Ang pagkikita ay sa restaurant sa Makati na hindi ko kailanman pipiliin. Sobrang elegante, sobrang mahal. Pero iginiit ni Miguel, gusto kitang makilala nila ng mabuti, Mama. Mahalaga sa akin si Maria Clara. Dumating si Maria Clara sa impeccable white dress at ngiti na hindi umabot sa mga mata. Maganda siya, magalang, pero malamig. Nag-usap kami tungkol sa walang kwentang bagay. Panahon, ang kanyang karera sa interior design. Ang plano sa kasal na iniisip na niya. Kahit 6 na buwan pa lang silang mag-on ni Miguel. Ngumiti ako, tumango, nagtanong ng tamang mga tanong. Pero may sumikip sa aking tiyan nang sabihin niya. Excited ang mama ko na makilala ka, Tita Rosario. Marami akong ikinuwento sa kanya tungkol sa iyo. Ang paraan ng pagsabi niya ng Tita Rosario ay kakaiba. Na parang kailangan ng titulo ang aking pangalan para umiral sa kanilang mundo. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay at pinisil, na parang sinasabi, magiging okay ang lahat, Mama. At gusto kong maniwala sa kanya dahil noon pa. Naniniwala pa ako na mas malakas ang pagmamahal ng anak kaysa sa anumang bagay. Naniniwala pa ako na ang binuo namin ng dalawa lang, sa loob ng maraming taon, ay hindi mabibiyak. Hindi ko pa alam noon na may mga babaeng tingin sa ibang babae bilang kaaway mula pa sa unang sandali. At hindi ko pa alam na si Carmelita ay nagdesisyon na, matagal bago ako makilala, na hindi ako sapat para sa kanilang pamilya. Noong hapon na iyon, nang umalis kami sa restaurant, niyakap ako ng mahigpit ni Miguel at sinabi, gustong-gusto ka ni Clara, Mama. Sinabi niya ito sa kotse. Ngumiti ako. Pero sa loob ay may maliit na malamig na boses na bumubulong ng hindi ko gustong marinig. Nagsisinungaling ang babaeng iyan at si Carmelita rin. 3 buwan pagkatapos, inimbita nila ako sa hapunan sa kanilang bahay. Doon nagsimulang magbitak ang lahat. Ang bahay ni Carmelita sa Makati ay eksakto kung paano ko iniisip. Malaki, malamig, at puno ng mga bagay na walang kailangan. Crystal chandeliers, Persian rugs, oil paintings, at gold frames. Mga muebles na parang galing sa decor magazine. Sobrang perpekto na nakakatakot madumihan kahit tingnan lang. Nang dumating kami ni Miguel noong gabing iyon, sinalubong kami ni Carmelita sa pinto nang may ngiti na hindi umabot sa mga mata. Rosario, ang saya ko na makita ka. Sabi niya, nagbigay ng 2 air kisses nang hindi talaga hinahawakan ang aking pisngi. Pasok ka, para kang nasa bahay mo.
Pero hindi ako nakaramdam ng nasa bahay. Nakaramdam ako na intruder. Lumitaw si Maria Clara mula sa hagdan. Radyante sa pulping dress na malamang mas mahal kaysa sa 3 buwang upa ko. Binasbasan niya ako nang may parehong magalang pero walang laman ng ngiti. Tita Rosario, ang ganda mo. Muli, yung Tita Rosario, na parang kailangan ng prefix ang aking pangalan para makaramdam akong matanda. Dayuhan sa ibang mundo. Ang asawa ni Carmelita, si Ramon, ay malaking lalaki na may paos na boses na halos hindi naman nakipagkamay bago bumalik sa kanyang armchair sa harap ng tea. Hindi siya nagsalita ng marami noong gabi. Umuungol lang paminsan-minsan. At umiinom ng scotch. Masaya si Miguel, komportable, na parang mas sa kanya ang bahay na yon kaysa sa maliit naming apartment kung saan siya lumaki. Mas sumakit iyon sa akin kaysa sa gusto kong aminin. Ang hapunan ay inihain ng young housekeeper na tahimik na pumasok at lumabas sa kusina. Nakayuko ang mga mata. Hindi man lang tiningnan ni Carmelita kapag may hiniling. Higit pang tubig at dalhan ng tinapay. Sinubukan kong ngumiti sa babae nang ihain niya sa akin. Nagbigay siya ng mabilis, halos mapagmahal na tingin bago nawala uli. Ang usapan sa hapunan ay tense mula pa sa simula. Si Carmelita ang nagkwento tungkol sa kanyang mga kaibigan sa country club, ang bakasyon na plano nila sa Boracay, ang bagong SUV na binili ni Ramon. Dahil hindi pwedeng basta-basta lang magmaneho, di ba, Rosario? Sabi niya nang may magaan na tawa. Kailangang mapanatili ang certain level. Tumango ako nang hindi alam kung ano ang sasabihin. Sumali si Maria Clara. Hinawakan ang braso ni Miguel nang may possessive gesture. Mama, sinabi ko na kay Miguel na kapag mag-asawa kami, kailangan niyang mag-isip ng mas malaking kotse. Napakamodest ng kotse niya. Hindi komportableng natawa si Miguel. Okay lang ang kotse, bebe. Nagagamit naman. Pero magkakaanak tayo, di ba? Iginit ni Maria Clara nang may matamis na boses. Kailangan ng space, safety. Bukod pa roon, matutulungan ka ni Daddy sa down payment. Naramdaman ko ang buhol sa tiyan. Binili ni Miguel ang kotseng iyon gamit ang sarili niyang pera. Nakita ko siyang magtrabaho ng mabuti para mabili iyon. At ngayon pinag-usapan ng babaeng ito na parang kahihiyan. Sa tingin ko alam ni Miguel kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Sabi ko ng mahinahon pero matigas na boses. Tiningnan ako ni Carmelita sa unang beses noong gabi. Siyempre, Rosario. Napakatalino ni Miguel. Kaya sigurado akong gagawin niya ang tamang desisyon para sa kanyang kinabukasan. Para sa kanyang bagong pamilya. Ang paraan ng pagsabi niya ng bagong pamilya ay parang tahimik na sampal. Na parang wala na ako sa kinabukasang iyon. Walang sinabi si Miguel. Patuloy lang sa pagkain ng nakayuko ang ulo. At naintindihan ko ang isang nakakatakot na bagay sa sandaling iyon. Pinapayagan niya silang itulak ako palayo. Patuloy na nagkwento si Carmelita. Ngayon, tungkol sa kasal. Kami ni Maria Clara ay naghahanap na ng simbahan. Sa katedral siyempre ang kasal. Doon nagasal ang parents ko, ang grandparents ko, ang buong pamilya, at ang reception sa Shangri-La. Hindi masyadong ostentatious, pero elegante. Dahil kailangan gawin ng tama ang mga bagay, di ba? Tumango ako. Naramdaman ang pagkipit ng lalamunan. Walang nagtanong sa akin ng anuman. Walang isinama ako sa mga planong iyon. Parang hindi akin ang kasal ng aking anak. At ano ang tingin mo, Rosario? Biglang tanong ni Carmelita nang may peking ngiti. Gusto mo ba ang ideya? Maganda ang tunog, sabi ko, pinilit ng ngumiti. Ang mahalaga ay masaya si Miguel at si Maria Clara. Eksakto, sabi niya, itinaas ang wine glass. Ang mahalaga ay masaya sila at magsimula ng maayos ng walang pasanin. Walang pasanin. Ang salitang iyon ay nakabitin sa hangin na parang lason. Tumayo si Maria Clara para pumunta sa banyo. Natulog si Ramon sa kanyang armchair. At kinuha ni Carmelita ang sandaling iyon para sumandal sa akin. Mababa pero malinaw ang boses. Rosario, mukha kang reasonable na babae, kaya diretsahin ko na. Mabait si Miguel, pero sanay siya sa simple na buhay, at okay lang yon. Pero ngayon bahagi na siya ng aming pamilya. At ang aming pamilya ay may expectations. Expectations, ulit ko, naramdaman ang init na umakyat sa lig. Expectations. Kailangan ni Maria Clara ng stability, asawang makakapagbigay, at kailangan ni Miguel na mag-focus sa kanyang kinabukasan, hindi sa nakaraan. Tinitigan niya ako ng malalim. Ang nakaraan. Bulong ko. Huwag mo akong intindihin ng mali, Rosario. Alam kong marami kang ginawa para sa anak mo. Kahanga-hanga iyon. Pero ngayon oras na para lumipad siya ng mag-isa. Walang tali, walang emotional dependencies. Naramdaman ko na parang sinaksak niya ako ng kutsilyo sa dibdib.
Hindi ako naging pasanin sa anak ko. Sabi ko, nanginginig ang boses pero matigas. Siyempre hindi, sabi niya, ngumiti. Pero ngayon iba na ang priorities ni Miguel. At sigurado akong ikaw, bilang mabuting ina, ay alam kung paano umatras kapag kailangan. Hindi ako nakasagot dahil bumalik si Maria Clara mula sa banyo. Ngumiti uli si Miguel na parang walang nangyari at nagdala ng dessert ang housekeeper. Cream brulee. Hindi ko natikman kahit isang subo. Nang matapos ang hapunan, binigyan ako ni Carmelita ng maliit na kahon. Maliit na regalo, Rosario. Para maalala mo kami. Sa loob ay fine china teacup. Puti na may gold rims. Elegante, mahal, malamig. Salamat, sabi ko nang hindi siya tiningnan sa mata. Sakot sa pawi sa apartment ko. Tahimik si Miguel. Tahimik din ako. Sa wakas, nang makarating kami sa harap ng building ko, binasag niya ang katahimikan. Nagustuhan mo ba si Carmelita, Mama? Tiningnan ko siya. Hinanap ang mga mata niya para sa batang dating siya. Ang batang yumakap sa akin at tinawag akong idolo. Pero wala roon ang batang iyon. Mukha siyang matapang na babae. Sabi ko, maingat sa mga salita. Sagot niya, ngumiti. Kamangha-mangha siya. Sila ni Maria Clara ay sobrang close. Maganda iyon makita. At tayo, gusto kong sumigaw. Hindi na ba tayo close? Pero walang sinabi. Bumaba lang ako sa kotse. Nagpaalam ng may halik sa pisngi. At umakyat sa hagdan patungo sa walang laman kong apartment. Noong gabing iyon, habang nagbrebrew ako ng kape sa lumang takur at tumingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod, hinawakan ko ang tasa na ibinigay sa akin ni Carmelita. Maganda ito, perpekto. Pero nang idinikit ko sa labi ko, hindi ko may inom ang kape, nakakabrew ko lang dahil ang tasa na iyon ay hindi regalo. Ito ay mense. Hindi kabagay sa aming mundo. Iniwan ko ito sa mesa nang hindi hinawakan at bumalik sa pagkuha ng lumang ceramic mug ko. Ang ginagamit ko tuwing umaga sa loob ng maraming taon. Iyon ang akin. Iyon ang nakakaalam ng lasa ng buhay ko. At habang umiinom ako ng kape sa katahimikan, nagsimulang lumaki sa loob ko ang isang tanong na parang madilim na damo. Hanggang saan pupunta ang babaeng ito para alisin ako sa buhay ng anak ko? Hindi ko pa alam noon, pero malapit na akong malaman. Habang ikinukwento ko ito, nagtataka ako kung saan ka nakikinig. Isulat ang pangalan ng inyong lungsod sa comments. Ang mga sumunod na buwan ay parang naglalakad ng nakayapak sa basag na salamin. Bawat hakbang ay masakit, pero nagpatuloy ako. Ngumingiti, sinasabi sa sarili na magiging okay ang lahat, na normal lang iyon, na ganoon talaga kapag nag-aasawa ang anak, na kailangan kong matutong mag-let go. Pero ang totoo, hindi nila ako pinapayagang mag-let go. Pinupunit nila ako palayo. Nagsimulang bumisita si Miguel ng mas kaunti. Tuwing linggo siya dumadating ng walang palya. May dala siyang pastries. Tinutulungan niya akong ilipat ang muebles para maglinis. Mananatili siya para kumain at ikukwento ang buong linggo niya. Pero pagkatapos ng hapunang iyon sa bahay ni Carmelita, naging biweekly ang bisita. Pagkatapos monthly, pagkatapos sporadic, palaging may parehong dahilan. Sorry, Mama. May plano kami ni Maria Clara kasama ang pamilya niya. Sorry, Mama. Inimbita kami ni Carmelita sa lunch sa club. Sorry, Mama. Kailangan naming ayusin ang kasal. Palagi si Maria Clara. Palagi si Carmelita. Palagi sila. Sabi ko okay lang, na naiintindihan ko na busi siya. Pero sa loob ay unti-unting namamatay ang isang bagay. Isang hapon, tumawag si Miguel para sabihin gusto raw ni Maria Clara na sumama ako sa pagpili ng wedding dress. Talaga? Tanong ko, tumalo ng puso ko sa dibdib. Mama, iginiit ni Maria Clara. Sabi niya, expert ka sa tela at gusto niya ang opinyon mo. Sa unang beses sa loob ng mga linggo, naramdaman ko ang pag-asa. Baka mali ako kay Maria Clara. Baka gusto niya talagang isama ako. Baka usapin lang ng pagbigay ng panahon. Sa araw ng appointment, maaga akong dumating ng kalahating oras sa boutique. Elegante na shop sa Makati na ang mga dress ay nagkakahalaga ng kinikita ko sa 6 na buwan. Huli dumating si Maria Clara, kasama si Carmelita at 3 kaibigan na hindi tumitigil sa tawa at pagkuha ng litrato sa kanilang phone. Tita Rosario, sabi ni Maria Clara, hinalikan ng pisngi ko. Salamat at pumunta ka. Kailangan namin ang expert ay mo. Nakaupo ako sa velvet sofa habang sinusukat niya ang dress pagkatapos dress. Lahat maganda, lahat mahal, lahat magkamukha sa aking mga mata. Palakpakan ang mga kaibigan. Si Carmelita ang nag-uutos sa shop assistant. At nakaupo ako roon tahimik nang walang nagtanong sa akin ng anuman. Hanggang lumabas si Maria Clara sa French lace dress,
strapless na may mahabang train. Ano ang tingin mo, Tita Rosario? Tanong niya, umikot sa harap ng salamin. Lahat ng mata ay napatingin sa akin. Huminga ako ng malalim at sinabi ang totoo. Maganda. Pero sa tingin ko, hindi masyadong bagay ang strapless coat sa'yo. Delikado ang balikat mo. Mas maganda ang dress na may lace sleeves o thin straps para mas ma-highlight ang figure mo. Agad ang katahimikan. Tumigil sa pagngiti ang mga kaibigan. Tiningnan ako ni Carmelita ng malamig na mga mata. At nagtawa ng kinakabahan si Maria Clara. Kasi ito ang uso ngayon. Tita Rosario, hindi ko alam kung updated ka sa trends. Tahimik pero sapat na malakas na narinig ko ang tawa ng mga kaibigan. Tumayo si Carmelita at inilagay ang kamay sa balikat ni Maria Clara. Babi ko, spektakular ka sa lahat. Huwag mag-alala, perpekto ang dress na ito. Kukunin natin. Ngumiti si Maria Clara, relieved. Mama. Tama ka, Mama. Tinawag ni Maria Clara si Carmelita na Mama. At ako pa rin Tita Rosario. Nakaupo ako sa invisible na velvet sofa habang nagpapatuloy sila sa usapan tungkol sa veil, headpiece, at designer shows. Walang nagtanong uli sa akin. Nang lumabas kami sa boutique, naghihintay si Miguel sa labas. Tumakbo si Maria Clara sa kanya at ipinakita ang mga litrato ng dress. Di ba? Magiging precious ako, love. Ikaw ang pinakamagandang bride sa mundo. Sabi niya, hinalikan siya. Nagpahuli ako, hawak ang purse, parang anino. Sa wakas nakita ako ni Miguel. Kumusta, Mama? Nagustuhan mo ba ang dress? Maganda, sabi ko, pinilit ng ngumiti. Salamat sa pagpunta. Alam ko mahalaga ito kay Maria Clara at sayo. Gusto kong sumigaw. Hindi ba mahalaga sayo na nandito ako? Pero tumango lang ako. Siyempre, baby. Ito ang rason ko nandito. Lumapit si Carmelita, hinawakan si Miguel sa braso, at sinabi ng mahina, Miguel, sasama ka ba sa amin sa lunch? Kailangan nating pag-usapan ang final wedding details. Siyempre, Carmelita. Kasama si Mama, di ba? Tanong ni Maria Clara. Tiningnan ako ng may magalang pero walang laman ng ngiti. Bago ako makasagot, sinabi ni Carmelita, hindi, dear. Siguradong pagod na si Rosario. Bukod pa, tungkol sa specific organizational things ang usapan namin. Ayaw nating mainip siya. Walang sinabi si Miguel. Hindi niya ako ipinagtanggol, hindi iginiit, hindi sinabi. Pupunta ang nanay ko. Nagpaalam lang siya ng may halik sa pisngi, at umalis kasama sila. Nakatayo ako sa bangketa na pinapanood silang lumayo. At sa unang beses, umiyak ako sa publiko. Hindi masyado, ilang mabilis na luha lang na pinunasan ko sa likod ng kamay bago makita ng sinuman. Sumakay ako ng bus pauwi sa apartment ko. Ayaw kong gumastos sa Grab. Pag-uwi ko, gumawa ako ng kape sa ceramic mug ko. Ang pareho palagi, ang nakakaalam ng lasa ng buhay ko. Ang China cup na ibinigay sa akin ni Carmelita ay nandoon pa sa mesa. Hindi hinawakan, nag-iipon ng alikabo. Tiningnan ko ito ng matagal, at may bumulong sa loob ko. Hindi ito magiging mas mabuti. Mas lalala lang ito. Pero ayaw kong makinig dahil naniniwala pa ako na mas malakas ang pagmamahal ng anak kaysa sa anumang impluensya mula sa labas. Naniniwala pa ako na magigising si Miguel, na mapapansin niya, na babalik siya sa pagiging batang yumakap sa akin at tinawag akong idolo. Kaya nagpatuloy ako. Ngumingiti pa rin kapag inilalayo nila ako. Sinasabi pa rin na okay lang kapag mali ang lahat. Nilulunok pa rin ang sakit para hindi maging problema, para hindi maging pasanin, para hindi matupad ang propesya na itinanim ni Carmelita sa isip ng anak ko. Ang nanay mo ay sasakal sa'yo kung hindi ka maglalayo. 2 linggo pagkatapos, inimbita ako ni Miguel sa hapunan. Kami lang dalawa tulad noon. Sobrang excited ako. Maaga akong dumating ng kalahating oras sa restaurant. Maingat akong nagbihis. Suot ko ang burgundy dress na ako mismo ang nagtatahi na may diskrete borda sa kwelyo. Gusto kong maging proud sa akin ang anak ko. Pero nang dumating siya, hindi siya mag-isa. Kasama si Maria Clara. Sorry, Mama. Gusto raw ni Maria Clara sumama. Sana okay lang. Siyempre okay. Nagsinungaling ako. Sa buong hapunan, si Maria Clara ang walang tigil na nagkwento tungkol sa kasal. Sa honeymoon na plano nila sa Palawan. Sa kondo na ibibigay sa kanila ng ama niya bilang wedding gift. Nasa Makati iyon, Tita Rosario. 3 bedrooms, 2 full baths, at terrace na may incredible view. Sabi ni Daddy, mahalagang magsimula ng maayos. Masaya si Miguel. Ngumiti lang ako. At nang dumating ang bill, kinuha ni Miguel ang wallet niya at sinabi ang bagay na naghiwa-hiwalay sa puso ko. Mama, pahiram ng 100,000.
Gumastos ako ng marami ngayong buwan sa wedding stuff. Medyo tight ako. 100,000. Wala akong extra na 100,000. Halos sapat lang para sa upa at gasto sa shop. Pero kinuha ko ang naipon ko para sa kuryente at emergency at ibinigay sa kanya. Siyempre, anak. Huwag mag-alala. Salamat, Mama. Babayaran kita next month. Hindi niya binayaran at hindi ko hiniling dahil sa sandaling iyon na intindihan ko ang nakakatakot na bagay. Hindi na ako ang nanay niya. Ako na ang bangko niya, ang safety net, ang plan B niya. Pero hindi na ako ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Noong gabing iyon pauwi sa apartment ko. Nakaupo ako sa harap ng bintana na may kape at tiningnan ang mga ilaw ng lungsod. Nagtataka kung paano ako napunta roon. Paano ang isang babaeng nagbigay ng lahat, na nagsacrifice ng kabataan, kalusugan, buong buhay para sa anak, ay napunta sa pakiramdam na invisible. Pero hindi ko pa alam ang totoo. Hindi ko pa alam na ang lahat ng nangyari, hanggang noon ay simula pa lang. Na may plano si Carmelita at ang anak ko, si Miguel, ang tanging anak ko, ay kasali na roon. Lumapit ang kasal na parang hindi may iwasang bagyo. At nagkunwari pa rin akong okay ang lahat. Nagdaan ang mga linggo na hindi tumatawag si Miguel. Kapag tumawag, maikli ang usapan, distracted, puno ng uncomfortable silence. Kumusta ka, Mama? Okay lang, anak. Ikaw? Okay. Busy sa preparations. Imagine mo. CG, may tawag si Maria Clara. Click. At naiiwan ako na hawak ang phone. Parang unti-unting naubos ang isang bagay sa loob ko sa bawat beses. Pero ang pinakamasama ay hindi ang maikling tawag. Ang pinakamasama ay ang imbitasyon na hindi dumating. Aksidente kong nalaman na may bachelor party para kay Miguel. Barbecue sa bahay ni Ramon na may live band. Kasama ang mga kaibigan ng pamilya ni Maria Clara. Walang nagsabi sa akin. May rehearsal dinner din sa sobrang mahal na Italian restaurant, kasama ang mga ninong at ninang, close family. Walang inimbita sa akin. Nang tanungin ko si Miguel kung bakit hindi nila ako isinama, nagkailangan siya. Mama, maliit lang na bagay. Last minute, ayaw naming abalahin ka. Abalahin. Parang nuisance ang presensya ko. Parang problema na iwasan. Pero tahimik lang ako, ngumingiti pa rin, sinasabi pa rin, huwag mag-alala, anak. Naiintindihan ko. Hanggang isang hapon, nagbago ang lahat. Martes iyon. Naalala ko, dahil palaging tahimik ang Martes sa shop. Natatapos ko ang hem ng galadress nang tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ang young delivery guy na may blue cap at Manila envelope sa kamay. Rosario Santos. Ako iyan. Sign here, please. Nagsigna ko nang hindi nag-iisip. Ibinigay sa akin ng lalaki ang envelope at umalis. Isinara ko ang pinto at tiningnan ang package. Walang return address. Pangalan ko lang nasulat kamay sa black ink. May sumikip sa tiyan ko. Nakaupo ako sa upuan sa shop nang nanginginig ang kamay at binuksan ang envelope. Sa loob ay mga litrato. Maraming litrato. Sa una, hindi ko naintindihan kung ano ang nakikita ko. Mga larawan ni Miguel, anak ko, sa iba't ibang lugar. Restaurant, parking lot, entrance ng hotel. Pero hindi siya mag-isa. Kasama niya ang isang babae. At ang babaeng iyon ay hindi si Maria Clara. Si Carmelita iyon. Naramdaman ko na gumalaw ang sahig sa ilalim ng paa ko. Ang unang litrato ay si Miguel at Carmelita na lumalabas sa restaurant. Hawak niya ang maliit na likod niya. Tumatawa siya nang itinaas ang ulo. Ang pangalawang litrato ay sa parking lot. Binubuksan ni Miguel ang pinto ng kotse para sa kanya. Malapit na malapit ang mukha nila. Ang pangatlong litrato ay nag-alis ng hangin sa baga ko. Sa entrance ng hotel, ang Shangri-La, pumasok si Miguel at Carmelita ng magkasama. Hawak niya ang baywang niya. Tiningnan niya ito ng may ngiti na hindi ko pa nakita sa kanya. Intimate na ngiti. Ngiti ng babaeng alam ang katawan ng lalaki. Nabitiwan ko ang mga litrato sa sahig. Nanginginig ng sobra ang kamay ko na hindi ko mahawakan. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na parang sasabog. Hindi ito totoo. Pinulot ko ang mga litrato ng clumsy na daliri. Tiningnan ko uli ng paulit-ulit. Naghahanap ng logical explanation. Baka business launch. Baka kailangan ni Carmelita ng tulong sa isang bagay. Baka. Pero may higit pa. Si Miguel na humahalik sa pisngi ni Carmelita malapit sa labi. Si Carmelita na inaayos ang tea ni Miguel nang hawak ang dibdib. Lahat sila pumasok sa apartment na hindi ko alam. At ang huling litrato, ang nagpaungol sa akin na hindi ko alam na nasa loob ko. Si Miguel at Carmelita sa balkonahe sa gabi. Yakap niya ito mula sa likod. Nakapikit ang mata niya,
nakasandal sa dibdib niya, na parang dalawang lovers na nagbahagi ng ipinagbabawal. Tumayo ako mula sa upuan, natisod, tumakbo ako sa banyo at nagsuka. Isinuka ko ang lahat ng nasa loob hanggang tuyo na lang ang hila at mapait na lasa sa bibig. Nanatili ako roon, nakaluhod sa harap ng toilet, umiiyak ng walang tigil. Ang anak ko, ang tanging anak ko, ang batang pinalaki ko ng mag-isa, ang batang binigyan ko ng lahat, ang batang tinawag akong idolo. May affair siya sa ina ng kanyang fiance. Sa babaeng 20 taon, mas matanda sa kanya. Sa babaeng paulit-ulit akong pinahiya. At biglang lahat ay nagliwanag. Kaya pala galit na galit sa akin si Carmelita. Kaya pala gusto niya akong alisin sa buhay ni Miguel mula pa sa simula. Hindi dahil mahirap ako, o simple o mula sa ibang mundo. Dahil ako ang tunay na karibal, ang totoong ina, ang nakakakilala kay Miguel mula pa noon, ang makakakita kung ano ang ginawa niya rito. At kaya pala iniwan ako ni Miguel. Hindi para kay Maria Clara, para kay Carmelita, sa babaeng iyon na nagseduce sa kanya, nagmanipulete, ginawa siyang laruan. Nanatili ako sa sahig ng banyo nang hindi ko alam kung gaano katagal. Umiiyak, nanginginig, nararamdaman ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa buhay ko na gumuho. Nang sa wakas nakabangon ako, hinugasan ko ang mukha ko ng malamig na tubig at bumalik sa shop. Nandoon pa ang mga litrato, nakakalat sa upuan. Pinulot ko isa-isa nang hindi na nanginginig ang kamay dahil ang shock ay napalitan ng ibang bagay. Malamig, matigas, bagay na hindi ko alam na nasa loob ko. Inibalik ko ang mga litrato sa envelope at nakaupo sa harap ng sewing machine ko. Tiningnan ang itim na sinulid na nakabitin sa karayom. Nag-isip ako sa lahat ng beses na pinahiya ako ni Carmelita. Nag-isip ako sa lahat ng beses na inignore ako ni Miguel. Nag-isip ako sa kasal na lumalapit, kay Maria Clara, sa mahinang babaeng walang alam na natutulog ang fiance niya sa sarili niyang ina. At nag-isip ako sa akin, sa babaeng nagtrabaho hanggang dumugo para bigyan ng mas magandang buhay ang anak. Sa babaeng nilunok ang insulto at pamamaliit ng walang salitang. Sa babaeng naniniwala na walang hanggan ang pagmamahal ng anak. Patay na ang babaeng iyon. At sa kanyang lugar ay may bago. Isang hindi na mananahimik. Kinuha ko ang phone at tinawagan ang numero. Ang numerong nakasave ko ilang buwan na ang nakalipas ng may kliyente na nagkwento sa akin ng private investigator na tumulong sa kanya na matuklasan ang pagtataksil ng asawa. Magandang hapon. Ito si Rosario Santos. Kailangan ko ang serbisyo ninyo. Ang boses sa kabilang linya ay professional, neutral. Paano ko po kayo matutulungan, Ma'am Santos? Kailangan ko ng higit pang impormasyon, higit pang pruweba, petsa, lugar, lahat na makukuha ninyo tungkol sa dalawang tao. Ang pangalan nila, Miguel Santos at Carmelita Reyes. May pause. May relasyon ba sila? Sabi ko nang hindi na nanginginig ang boses. Anak ko siya at biyena ng fiance niya ang babae. Mas mahabang pause. Naiintindihan ko. At ano po ang plano ninyo sa impormasyon, Ma'am Santos? Tiningnan ko ang labas ng bintana ng shop. Nagsisimula ng mag-ilaw ang lungsod. Nagiging orange at violet ang langit. Hindi ko pa alam, sabi ko. Pero kapag alam ko na, gusto kong handa ako. I-email ko po ang quote ko. At Ma'am Santos, may mga katotohanan na mas masakit kaysa sa kasinungalingan. Sigurado ba kayo na gusto ninyong malaman? Isinara ko ang mga mata. Nag-isip ako sa anak ko, sa batang dating siya, sa lalaking naging siya. At sinabi ko ang hindi ko akalain na sasabihin ko. Hindi na mahalaga kung ano ang mas masakit. Kailangan ko ang katotohanan. Binaba ko ang phone, gumawa ng kape sa ceramic mug ko, at naghintay. Dahil alam ko na ngayon na ang kasal ay hindi ang katapusan ng kwentong ito. Ito ang simula pa lang. At hindi na ako ang tahimik na biktima. Ako na ang babaeng alam, ang babaeng naghihintay, ang babaeng sa tamang sandali ay magte-text lang ng 3 salita at guguho ang lahat. Nagkaroon na rin ba kayo ng masakit na lihim na itinago? Natuklasan ninyo ba ang isang bagay na nagbago ng lahat ng akala ninyo? Ikwento ninyo sa comments. Ang pangalan ng private investigator ay Ramon Cruz. Lalaki siya ng mga 50 anyos, ordinaryo ang hitsura. May salamin at kalmado ang boses na nagbibigay ng tiwala. Nagkita kami sa diskrete na coffee shop sa Mandaluyong. Malayo sa pwedeng makakilala sa akin. May dala siyang makapal na Manila folder na puno ng papeles, litrato, at report. Ma'am Santos, sabi niya ng mahinahon. Nahanap ko ang hiniling ninyo, pero bago ko ipakita, kailangan ninyong huminga ng malalim. Alam ko na kung ano ang makikita ko. Sabi ko nang nakahawak ang kamay sa mesa. Hindi, sagot niya, tiningnan ako sa mata. Maniwala kayo, hindi ninyo alam. Binuksan niya ang folder
at tuluyang nabiyak ang mundo ko. Ang unang mga litrato ay katulad ng natanggap ko sa anonymous envelope. Si Miguel at Carmelita sa restaurant, hotel, sa apartment sa Ortigas na. Ayon sa investigator, renta niya lalo para sa kanilang mga pagkikita. Ang apartment na ito ay leased sa Shell Company, paliwanag ni Ramon. Pero na-trace ko ang payments. Lahat galing sa personal account ni Carmelita Reyes. Naramdaman ko uling pagduduwal, pero pinilit kong tumingin pa. May hotel records, ang Shangri-La, EDSA Shangri-La, Makati Shangri-La, room book sa pangalan niya. Pero security camera ay nagpapakita na pumasok silang dalawa. Mula kailan? Tanong ko nang halos hindi ko makilala ang boses ko. Binuklat ni Ramon ang ilang pahina at itinuro ang petsa. Ang unang record na nahanap ko ay mula 1 taon at kalahati na ang nakalipas. 1 taon at kalahati. Natutulog ang anak ko sa ina ng fiance niya sa loob ng 1 taon at kalahati. Mula pa bago sila mag-engaged ni Maria Clara. Mula pa bago ko makilala ang pamilyang iyon. May higit pa, sabi ni Ramon ng may grave tone. Ipinakita niya ang bank statements, transfer mula sa account ni Carmelita sa account ni Miguel. Malalaking halaga, 500,000 dito, 1 milyon doon, 2 milyon sa isang beses. Ano ito? Bulong ko. Payments, sabi ni Ramon. Regular na tumatanggap ng pera ang anak ninyo mula sa kanya. Nakabitin ang salitang iyon sa hangin na parang lason. Payments. Hindi lang affair ang anak ko sa babaeng iyon. Pinapakain niya siya. May iba pa ba? Patuloy ni Ramon. At ito ang pinakadelikado. Kinuha niya ang isa pang set ng documents. Inimbestigahan ko ang finances ni G. Ramon Reyes, asawa ni Carmelita. Bankrupt siya. Ang chain ng hardware na supposedly successful ay nasa bingit ng pagbagsak. May utang sa ilang bangko, at ang bahay sa Makati ay may 3 mortgage. Tahimik akong nakaupo, pinoproseso lahat kasinungalingan. Tanong ko, ang yaman, pera, status, fakad lang ito, kumpirma ni Ramon. Sobrang gawa-gawa na fakade, pero bumagsak na, at sa tingin ko alam ito ni Carmelita. Kaya niya ginagamit ang anak niya. Ginagamit si Maria Clara. Paano? Kinuha ni Ramon ang higit pang papeles. Nagmana si Maria Clara ng malaking mana mula sa lola niya, sa panig ng ina 2 taon na ang nakalipas. Malapit sa 200 hanggang 300 milyon sa property at bank accounts. Pero ang perang iyon ay nasa trust na pwede lang hawakan sa certain conditions. Anong conditions? Na mag-asawa si Maria Clara. Kapag kasal na, full access niya sa mana. At kung may mangyari kay Maria Clara habang kasal, automatikong mapupunta sa asawa ang pera. Naramdaman ko ang pag-alis ng hangin sa baga ko. Miguel, bulong ko. Eksakto, sabi ni Ramon. Kung pakasalan ni Miguel si Maria Clara at may mangyari sa kanya, mana niya ang lahat. At isinasaalang-alang ang relasyon niya kay Carmelita. Hindi niya tinapos ang sentence. Hindi na kailangan. Sa tingin ninyo plano nilang saktan si Maria Clara? Tanong ko. Naramdaman ang horror na umaakyat sa lalamunan. Wala akong pruweba noon, sabi ni Ramon ng maingat. Pero may pruweba ako na si Carmelita ay sobrang controlling, ambisyoso, at desperado na babae. At ang anak ninyo, Ma'am Santos, patawad sa pagsabi ko nito ng ganoon. Lubos na nasa kontrol niya ang anak ninyo. Isinara ko ang mata. Nag-isip ako kay Miguel, sa batang yumakap sa akin. Sayaw man na nagtapos ng may karangalan. Sa lalaking akala ko pinalaki ko. Kailan siya naging ganoon? Kailan siya tumigil sa pagiging anak ko, at naging pupet ng walang konsensyang babae? May isa pang bagay, sabi ni Ramon, at ito ang pinakamahalaga. Kinuha niya ang audio recording. Maliit na device. Nagawa kong maglagay ng microphone sa apartment sa Ortigas. Illegal iyon, alam ko. Pero akala ko kailangan ninyong marinig ito. Pinindot niya ang play, at narinig ko ang boses ng anak ko. Paano kung malaman ni Maria Clara? Si Miguel iyon. Kinakabahan ang tunog. Pagkatapos ang boses ni Carmelita, mahina, manipulative, maternal at seductive ng sabay. Hindi niya malalaman, love ko. Tanga si Maria Clara. Nakikita lang niya ang gusto niyang makita. Pero kapag nag-asawa na tayo, paano tayo magpapatuloy nito? Pakikinggan mo ako ni Miguel. Well, pause. Mga tunog na ayaw kong isipin. Pagkatapos nagsalita, uli si Carmelita ng matigas na boses. Hindi magiging problema si Maria Clara ng matagal. Pakasalan mo siya, maghintay ng 1 taon, baka 2, at nangyayari ang mga bagay. Aksidente ang nangyayari. Carmelita, hindi ko kaya. Hindi mo kaya ang ano. Hindi mo kaya ang maging masaya. Hindi mo kaya ang magkaroon ng kinabukasan na nararapat sa'yo. Miguel, mahal kita.
Mahal kita ng hindi kaya ni Maria Clara. At kapag tapos na ito, magkasama tayo, ikaw at ako, na may lahat ng perang kailangan natin, nang walang taguan. Katahimikan. At pagkatapos ang boses ng anak ko, napakababa na halos hindi ko marinig. Okay, gagawin ko ang sinasabi mo. Pinatigil ni Ramon ang recording. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapag-isip. Ang anak ko, ang tanging anak ko, ang batang pinalaki ko gamit ang sarili kong kamay, ang batang tinuruan ko ng kabaitan, katapatan, dignidad. Plano niyang pakasalan ang inosenteng babae para manahin ang mana, at pinapayagan niya ang psychopathic na babae na maglagay sa ulo niya na kailangang mawala si Maria Clara. Ano ang gagawin ninyo, Ma'am Santos? Tanong ni Ramon ng mahina. Tiningnan ko ang mga litrato na nakakalat sa mesa. Tiningnan ko ang documents, bank statements, ebidensya ng conspiracy na sobrang twisted na parang galing sa teleserye. Pero totoo ito at anak ko ito. Hindi ko alam, bulong ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pwede kayong pumunta sa pulis, suggest ni Ramon. Sa impormasyong ito, mapipigilan nila ang kasal. May imbestigahan nila si Carmelita at si Miguel. Ano ang mangyayari sa anak ko? Tanong ko, tumulo ang luha sa pisngi. Hindi sumagot si Ramon dahil alam namin pareho ang sagot. Makukulong si Miguel sa fraud, conspiracy, baka attempted murder. Kung mapatunayan nila ang intensyon niya, maraming taon sa kulungan ang anak ko, at ako ang maglalagay sa kanya roon. Pag-isipan ninyo, sabi ni Ramon. At kapag nagdesisyon na kayo, tawagan ninyo ako. Available ako. Ibinigay niya ang card niya, binayaran ang kape, at umalis. Nanatili akong nakaupo sa coffee shop na yon ng maraming oras na hawak ang folder. Nararamdaman ang lahat ng dating buhay ko na nagiging abo. Nag-isip akong pumunta sa pulis. Nag-isip akong kausapin si Maria Clara, babalaan siya, iligtas siya. Nag-isip akong harapin si Miguel, sigawan siya, tanungin kung paano siya naging ganoon. Pero wala akong ginawa noon dahil kailangan ko ng higit sa hustisya. Kailangan kong makita ni Miguel, maunawaan, maramdaman ang bigat ng ginawa niya. Kailangan kong mawala kay Carmelita ang lahat ng nakuha niya sa manipulasyon niya. At kailangan kong gawin ito nang walang makasabi na ako ang kontrabida, dahil hindi ako ang inang sisira sa anak ko. Ako ang inang papayag na sirain niya ang sarili niya. At pagkatapos kapag nasa ilalim na siya, kapag nawala ang lahat, baka lang, maalala niya kung sino ako at kung ano siya bago siya lasunin ng babaeng iyon. Kinuha ko ang folder, inilagay sa purse, at umalis sa coffee shop ng tuwid ang likod at mataas ang ulo. 2 linggo na lang ang kasal. At may plano ako. Plano na nagsisimula sa simpleng pag-uo. Pupunta ako sa kasal na iyon. Upo ako sa table na iyon. At kapag dumating ang eksaktong sandali, tatawagan ko lang at guguho ang lahat. Dahil minsan ang pinakamabuting paghihiganti ay hindi ang umatake. Ang hayaan ang katotohanan na gawin ang trabaho nito. Dumating ang gabi ng kasal na parang bagyong inaasahan ng lahat maliban sa akin. Dahil alam ko na ang gabing iyon ay hindi pagdiriwang. Ito ay paghahayag. Maingat akong nagbihis. Pinili ko ang simpleng navy blue dress na ako mismo ang nagtatahi ilang taon na ang nakalipas. Walang ostentatious, walang nakakaagaw ng pansin. Itinirintas ko ang buhok ko sa discreet bond. Isinuot ko ang pearl earrings ng ina ko. Gusto kong mukhang may dignidad dahil alam ko na ito ang huling beses na makikita ako ni Miguel bilang nanay niya. Ang seremonya ay sa katedral gaya ng plano ni Carmelita. Magandang simbahan na puno ng puting bulaklak at kandila. Mahigit 200 ang bisita, elegante na tao, mayayamang tao, mga taong nakatingin sa akin ng pahapyaw na nagtataka kung sino ang simpleng babaeng nakaupo mag-isa sa 5th row dahil hindi man lang ako binigyan ng upuan sa front rows. Ang pamilya ni Maria Clara ang sumakop sa buong right side ng simbahan. At sa left side, kung saan dapat ang pamilya ng groom, 3 lang kami. Ako, isang malayong tiya ni Miguel na halos hindi kilala siya, at isang pinsan na mas para sa libreng pagkain kaysa sa pagmamahal. Iyon lang ang natira sa aming pamilya. Nang lumakad si Miguel patungo sa altar, tumalon ang puso ko. Guwapo siya, elegante, mature, sa dark gray suit na alam kong hindi niya binayaran. Perpekto ang buhok, kinakabahan pero masayang ngiti. Sa isang sandali lang, nakita ko uli ang batang dating siya, at halos nagsisi ako sa gagawin ko. Halos. Pero pagkatapos nakita ko si Carmelita. Nakaupo siya sa front row sa champagne-colored dress na sumisigaw ng pera. Perpekto ang buhok, kumikinang ang alahas sa ilalim ng kandila. At nang dumaan si Miguel sa harap niya papunta sa altar, binigyan siya ni Carmelita ng tingin.
Tingin na kilala ko ng mabuti. Tingin ng possession. Tingin na nagsasabi, akin ka. At sumagot si Miguel na maliit, complicit. Intimote ng ngiti bago tumayo sa altar, para hintayin ang bride. Naramdaman ko ang abdo na umaakyat sa lalamunan. Pumasok si Maria Clara sa braso ng ama niya. Maganda siya, inosente, radiante. Ang strapless dress na pinili niya, sa kabila ng payo ko, bagay sa kanya. Kailangan kong aminin. Kumikinang ang mukha niya sa kaligayahan. Wala siyang alam. Ang mahinang babaeng iyon ay walang ideya na naglalakad siya patungo sa sarili niyang bitag. Mahaba ang seremonya. Nagsalita ang pari tungkol sa pag-ibig, fidelity, commitment. Bawat salita ay parang punyal sa dibdib ko, dahil alam ko na lahat ito kasinungalingan. Nang dumating ang vows, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Maria Clara at sinabi ng matigas, Maria Clara, ipinapangako kong mamahalin at igagalang kita araw-araw ng buhay ko. Ipinapangako kong magiging partner mo, suporta mo, kanlungan mo. Ipinapangako kong bubuo tayo ng kinabukasan batay sa katotohanan at tiwala. Kailangan kong kagatin ang labi ko para hindi sumigaw. Sinungaling. 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 Umiyak si Maria Clara sa emosyon. Huminga ng malalim ang mga bisita at ngumiti si Carmelita ng nasyahan. Nang sinabi ng pari, ipinahahayag ko kayong mag-asawa. Lahat pumalakpak maliban sa akin. Tiningnan ko lang sila. Si Miguel na humahalik kay Maria Clara. Si Carmelita na nagpupunas ng peking luha. Si Ramon na natutulog sa upuan. At alam ko na dumating ang sandali. Ang reception ay sa Shangri-La. Malaking ballroom na decorated ng libu-libong puting rosas. Mesa na may linen tablecloths. Crystal centerpieces. 5-course banquet. Live orchestra. Lahat perpekto. Sobrang perpekto. Inupo ako sa mesa sa likod. Malayo sa head table. Malayo kay Miguel. Kasamang mga taong hindi ko kilala at hindi ako kinakausap noong gabi. Invisible uli ako. Pero hindi ako nandoon para makipag-socialize. Nandoon ako para maghintay ng eksaktong sandali. Sa hapunan, nag-obserba ako. Nakita ko kung paano kontrolado ni Carmelita ang lahat mula sa kanyang pwesto sa head table. Kung paano siya nagbibigay ng discreet orders sa waiters. Kung paano siya tumingin kay Miguel tuwing hindi nakatingin si Maria Clara. At nakita ko kung paano sinuklian iyon ni Miguel. Nakakadiri. Walang hiya. Nakakasuka. Nang matapos ang hapunan, nagsimula ang sayawan. Ang Newlyweds Waltz, ang sayaw kasama ang parents. Una si Miguel kay Maria Clara. Pagkatapos ang tune niya sa ina ng groom, sa akin. Tumayo ako mula sa mesa ko. Lumakad patungo sa dance floor. Pinapanood ako ng lahat. Iniabot ni Miguel ang kamay niya ng may forced smile. Mama, anak, sagot ko, hinawakan ang kamay niya. Sumayaw kami ng tahimik sa unang ilang segundo. Mahina ang musika. Romantic. Pinapanood kami ng lahat. Maganda ka, mama. Sabi niya nang hindi tumitingin sa mata ko. Salamat, sagot ko. Maganda ka rin. Isa pang katahimikan. Masaya ka ba? Tanong ko sa kanya. Mabilis niyang sagot. Sobrang masaya. Talaga ba, Miguel? Tunay na masaya ka ba? Sa unang beses noong gabi, tiningnan niya ako sa mata at nakita ko ang isang bagay roon. Isang maliit na bagay na pwedeng guilt o discomfort lang. Mama, wonderful si Maria Clara. Magiging masaya kaming dalawa. At si Carmelita, tanong ko, binaba ang boses. Wonderful din ba siya? Nagtense ang katawan niya. Tumigil siya sa pagsayaw sa isang segundo. Pagkatapos nagpatuloy, mas hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan mo. Sa tingin ko alam mo, anak. Mama, hindi ito ang sandali. Kailan ang sandali, Miguel? Kailan? Pagkatapos may mangyari kay Maria Clara. Pagkatapos manahin mo ang pera niya. Tumigil siya ng tuluyan, binitawan ako. Tiningnan ako ng matigas na mata. Ano ang sinabi mo? Alam ko ang lahat, Miguel. Lahat. Patuloy ang musika. Pero hindi na kami sumasayaw. Nagsimulang tumingin sa amin ang mga tao, bumubulong. Wala kang alam, sabi niya ng mababa, threatening na boses. Imbento mo lang iyan. May litrato ako. May hotel records. May bank statements. May recordings. Namutla ang mukha niya. Mama, ano ang ginawa sa iyo ng babaeng iyon, Miguel? Ano ang ginawa niya para gawing ganoon ka? Hindi mo naiintindihan. Sumabog siya, itinaas ang boses. Hindi mo kailanman may intindihan. Tumigil ang musika. Pinapanood kami ng lahat. Tumakbo si Maria Clara. Ang wedding dress niya ay nakakalat sa sahig. Ano ang nangyayari, Miguel? Tita Rosario. Lumitaw si Carmelita mula sa wala.
Humakbang siya sa pagitan namin ni Miguel. Rosario, sa tingin ko mas mabuti kung umalis ka na. Gumagawa ka ba ng eksena? Eksena. Ulit ko. Naramdaman ang galit na umaakyat sa dibdib. Ako gumagawa ng eksena. Sabi niya ng matigas. Kasal ito ng anak ko. At hindi ko papayagan na sirain mo ito sa drama mo. Drama ko. Tumawa ako ng walang humor. Gusto mong pag-usapan ang drama, Carmelita. Hindi naiintindihan ni Maria Clara. Paralisado si Miguel. Lalong lumakas ang bulungan ng mga bisita. At pagkatapos ginawa ni Carmelita ang isang bagay na hindi ko makakalimutan kailanman. Lumapit siya sa pinakamalapit na mesa. Kinuha ang mangkok na mainit na sinigang na mainit pa. Lumakad batungo sa akin na matatag ang hakbang at ibinuhos sa mukha ko. Naramdaman ko ang kumukulong likido na sumusunog sa balat ko, ang pampalasa, ang sabaw na tumulo sa dress ko, ang sakit, ang kahihiyan. Lahat sumigaw. Sumigaw si Maria Clara. May tumakbo para kumuha ng napkin. Pero hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako roon na tumutulo ang sabaw sa mukha ko. Tinitingnan si Carmelita ng diretso sa mata. Ngumiti siya, iyong kalmado ng ngiti, iyong nasiyahan ng ngiti, at sinabi ng malinaw para marinig ng lahat. Iyan ang nararapat sa'yo. Tahimik na tahimik ang kwarto. At pagkatapos si Miguel, ang anak ko, ang tanging anak ko, ang batang pinalaki ko na mag-isa, nag-cross ng braso at sinabi, tama siya, mama. Ang mga salitang iyon ay mas sumakit kaysa sa anumang kutsilyo. Umiyak si Maria Clara. Bumubulong ang mga bisita. Si Ramon ay natutulog pa rin sa upuan. At ako kinuha ko lang ang napkin mula sa pinakamalapit na mesa at pinunasan ang nakakapasong mukha ko nang may lahat ng dignidad na natira sa akin. Pagkatapos lumakad ako patungo sa exit ng ballroom ng tuwid ang likod. Hindi tumakbo, hindi umiyak, hindi binigyan sila ng satisfaction na makita akong wasak. Pero bago umalis, kinuha ko ang phone ko mula sa purse. Tinawagan ang numerong nakasave, at sinabi lang ang tatlong salita. Oras na. Binaba ko, umalis sa hall, sumakay sa kotse ko, at habang nagmamaneho sa madilim na kalye patungo sa apartment ko. Nang nakakapaso ang mukha at nabali ang puso ko sa libu-libong piraso. Ngumiti ako dahil ang tawag na ginawa ko ay hindi sa pulis. Sa iba ito, sa isang makakapagbago ng lahat. At hindi nila makakalimutan iyon. Nagtatanong pa rin ako sa sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa lugar ko? Dumating ako sa apartment ko na sira ang dress at masira pa ang kaluluwa. Pero hindi ako umiyak. Wala nang luha. Tinanggal ko ang dress na basa ng sabaw at itinapon sa basura. Ayaw ko nang makita uli iyon. Maligo ako ng matagal. Pinapayagan ng mainit na tubig na linisin ang balat ko na nananakit pa rin. Nang lumabas ako, isinuot ko ang lumang koton pajamas ko. Yung may butas sa siko. Yung suot ko sa loob ng maraming taon. Yung akin at wala ng iba. Gumawa ako ng kape sa ceramic mug ko. Ang pareho palagi. At nakaupo sa harap ng bintana para maghintay dahil alam ko na ang tawag na ginawa ko ay magkakaroon ng consequences. Consequences na magsisimula noong gabing iyon. Ang tinawagan ko ay hindi pulis. Hindi abogado. Hindi sinumang makakakulong sa anak ko. Ito ay isang mas makapangyarihan kaysa roon. Ito ay ang lolo ni Maria Clara, si Don Emilio Estrada, ang ama ng ina ni Maria Clara, ang lalaking nag-iwan ng millions na iyon sa trust para sa apo niya. 82 anyos na lalaki, balo, retired businessman, isa sa mga lalaking gumawa ng empire gamit ang sarili niyang kamay at hindi tinotolerate ang kasinungalingan o pagtataksil. Nakilala ko siya ilang buwan na ang nakalipas sa ilang family gathering na inimbita ako. Casual lunch sa bahay ni Carmelita. Tahimik ako sa sulok ko, invisible gaya palagi, nang umupo si Don Emilio sa tabi ko. Nanay ka ng binata, di ba? Tanong niya ng may paos pero mabait na boses. Po, Senor. Ako si Rosario. Rosario, ulit niya, tinikman ang pangalan ko. Magandang pangalan. At ano ang ginagawa mo, Rosario? May sewing shop po ako. Nagtitahi ng dress, alterations. Nagtatrabaho ka gamit ang kamay tulad ko. Gusto ko ang mga taong nagtatrabaho gamit ang kamay may kaluluwa. Nag-usap kami sa buong lunch. Ikinuwento niya ang buhay niya, paano siya nagsimula magbenta ng tools mula sa truck at nagtapos na may-ari ng hardware chain sa buong Luzon. Paano siya nagtrabaho 14 na oras araw-araw sa loob ng 50 taon. Paano siya nabalo 10 taon na ang nakalipas at namimiss pa rin ang asawa tuwing umaga. Bihira akong dalawin ng anak kong si Carmelita. Sabi niya nang may lungkot. Sabi niya matanda na ako. Amoy matanda. Puno ng basura ang bahay ko. Sigurado akong mahal na mahal ka niya. Sabi ko, sinusubukan maging mabait.
Hindi, sagot niya ng brutal na honest. Mahal ako ng anak ko para sa pera ko. Pero wala na akong pera. Iniwan ko lahat sa apo ko, kay Maria Clara, dahil siya ang bumibisita sa akin. Siya ang yumayakap sa akin. Siya pa rin may puso. Ibinigay niya sa akin ang card niya noong araw na iyon. Kung may kailangan ka man, Rosario, tawagan mo ako. Gusto ko ang mga taong nagtatrabaho gamit ang kamay. Itinago ko ang card na iyon sa wallet ko, at 3 linggo pagkatapos matanggap ang mga litrato, tinawagan ko siya. Nagkita kami sa bahay niya, lumang craftsman bungalow sa San Juan, puno ng antique furniture at family photos. Sinalubong niya ako na matapang na kape at pastries. Sabihin mo, Rosario, ano ang sobrang urgent? Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang litrato, bank statements, recordings, documents na nagpapatunay ng conspiracy. Tahimik na nakikinig si Don Emilio. Nagbago ang kulay ng mukha niya. Una maputla, pagkatapos pula, pagkatapos lila sa galit. Nang matapos ako, matagal siyang tahimik. Nasa panganibang apo ko, sabi niya sa wakas, nanginginig ang boses. Po. At ang anak ko, kasali ang anak ko sa plano. Po. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Bakit hindi ka pumunta sa pulis? Matagal akong sumagot dahil kailangan kong maging honest. Dahil kung pumunta ako sa pulis, makukulong ang anak ko. At gaano man niya ako pinagkanulo, gaano man siya naging hindi ko nakilala, anak ko pa rin siya. Hindi ko kayang ako ang maglagay sa kanya sa kulungan. Tumango ng mabagal si Don Emilio. Pero kaya ko, sabi niya. Gusto ko lang naligtas si Maria Clara, sagot ko. At gusto kong maunawaan ng anak ko kung ano ang ginawa niya. Makita ang consequences, maramdaman ang bigat ng desisyon niya. At si Carmelita, gusto kong magbayad siya sa ginawa niya, sa pagmanipulete sa anak ko, sa paglagay sa kanya sa landas na ito, sa paglano na saktan ang inosenteng babae. Hinawakan ni Don Emilio ang kamay ko sa kanya matandang kamay na puno ng spots at wrinkles, pero matigas pa rin. Rosario, matalino at matapang kang babae. Tutulungan kita, pero kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Kahit ano, Rosario, kapag sumabog ang lahat, at maniwaala ka, sasabog ito. Magdudusa ka, kamumuhian ka ng anak mo, mag-uusap ang mga tao, mag-iisa ka, mag-iisa na ako, sabi ko ng mahinahon. Hindi, sagot niya, may pag-asa ka pa, pero kapag tapos na ito, mamamatay ang pag-asang iyon. Handa ka ba? Nag-isip ako kay Miguel, sa batang dating siya, sa lalaking naging siya. At sinabi ko, handa ako. Tumango si Don Emilio. Kung ganoon ito ang gagawin natin. Pupunta ka sa kasal na iyon. Magiging normal ka, at kapag dumating ang sandali, kapag ipinakita nila ang tunay na mukha, tawagan mo ako, at gagawin ko ang kailangan kong gawin. Ano po ang gagawin ninyo? Una, ilalabas ko si Maria Clara sa bahay na iyon noong gabing iyon. May abogado ako. May doktor. Patutunayan ko na hindi kayang alagaan ng anak ko ang sarili niyang anak. Kukuha ako ng protection order. At ang pera, ang trust ay i-freeze agad. Walang makakahawak ni Maria Clara o sinuman hanggang magdesisyon ang judge. At maniwaala ka, sa pruweba natin, sa pabor natin magdedesisyon ang judge. At si Miguel, tiningnan ako ni Don Emilio ng may lungkot. Hindi makukulong ang anak mo dahil technically wala pa siyang krimen. Tanga lang siya na nagpamaniobra sa walang konsensyang babae. Pero mawawala sa kanya ang lahat. Ang kasal, pera, pamilya, reputasyon. May iwan siyang walang-wala. Mabuti, sabi ko ng matigas. Iyan eksakto ang nararapat sa kanya. At ganoon kami nakarating sa sandaling ito. Ako na nakaupo sa apartment ko. Umiinom ng kape, naghihintay. 11:00 ng gabi, tumunog ang phone ko. Si Don Emilio iyon. Tapos na. Rosario, ano ang nangyari? Dumating ako sa Shangri-La kasama ang mga abogado ko at 2 pulis. Sinabi ko kay Maria Clara na kailangan ko siyang kausapin ng urgent. Nang makita niya ang mga litrato, nang marinig ang recordings, hinimatay siya. Kailangan naming dalhin sa hospital. Diyos ko, okay lang ba siya? Physically, okay siya. Pero emotionally, wasak ang batang iyon. Pasensya na. Hindi mo kasalanan, Rosario. Kasalanan ng anak ko at ng batang iyon. Ano ang nangyari kay Miguel at Carmelita? Sinubukan ni Miguel na magpaliwanag. Sinubukan sabihing lahat kasinungalingan. Pero nang makita ang pruweba, tumahimik siya. Nakatayo siya roon sa groom suite niya. Napaligiran ng bisita na bumubulong at nakaturo sa kanya nang walang sinasabi. At si Carmelita, yung babaeng iyon, puno ng contempt ang boses ni Don Emilio. Sinubukan ng babaeng iyon na itanggi ang lahat,
Sinabing edited ang litrato. Fake ang recordings, conspiracy daw laban sa kanya. Naniwala ba sila sa kanya? Siyempre hindi. Monumental ang skandal. Tumakbo ang mga bisita. Hindi alam ng hotel staff kung ano ang gagawin. At si Ramon, iyong walang kwentang lalaki, natulog sa buong drama. At ngayon nasa custody ko si Maria Clara. Annul namin ang kasal. Same night pa. Kaya legally, parang hindi nangyari. I-freeze ang trust. At nag-file ako ng complaint laban kay Carmelita sa fraud, extortion, at conspiracy to commit murder. Makukulong ba siya? Sana. Sabi ng abogado, solid ang case natin. Salamat, Don Emilio. Salamat sa pagprotekta kay Maria Clara. Hindi, Rosario. Salamat sa iyo sa pagbabala sa akin ng maaga. Iniligtas mo ang buhay ng apo ko. May katahimikan. At ang anak mo? Tanong ni Don Emilio. Gusto mo bang malaman? Isinara ko ang mata. Huminga ng malalim. Sabihin mo. Umalis siya sa hotel ng 2:00 ng madaling araw, mag-isa walang kasama. Tiningnan siya ng mga bisita ng may pangmamaliit. Walang nagdepensa sa kanya. Walang tumulong. Umalis siya sa kotse niya. At hindi ko alam kung saan siya pumunta. Naiintindihan ko. Rosario, nawala sa anak mo ang lahat ngayong gabi. Ano ang pakiramdam mo? Ano ang pakiramdam ko? Walang laman. Malungkot, relieved, guilty, naghiganti, lahat ng sabay. Pakiramdam ko payapa, sabi ko sa wakas. Dahil ginawa ko ang tama. Sagot ni Don Emilio. Ginawa mo ang tama. Hindi maraming ina ang may ganitong lakas. Binaba namin. Nakaupo ako sa harap ng bintana na hawak ang walang laman kong ceramic mug. Sa labas, buhay pa rin ang lungsod. Ilaw, ingay, tao na nabubuhay ang buhay nila. At ako dito mag-isa. Pero may malinaw na konsensya dahil hindi ito paghihiganti. Hustisya ang hinangad ko. Hustisya para kay Maria Clara na hindi nararapat gamitin. Hustisya para sa akin na hindi nararapat pahiyain. At hustisya para kay Miguel na kailangang maunawaan na may consequences ang actions. Hindi ko siya ipinakulong, pero iniwan ko siyang walang-wala, walang pera, walang pamilya, walang reputasyon. At baka lang, kapag nasa rock bottom na siya, kapag nawala ang lahat, kapag mag-isa na siya ng tuluyan, maalala niya kung sino ako at kung ano siya bago lasunin siya ni Carmelita. Noong gabing iyon, natulog ako ng malalim sa unang beses sa loob ng mga buwan. Walang bangungot, walang anguish, walang buhol sa tiyan na kasama ko mula nang matanggap ang unang litrato. Dahil ginawa ko ang kailangan kong gawin, hindi sa galit, hindi sa thirst for vengeance, pero sa malamig na clarity ng isang nakakaunawa na minsan ang pinakamalaking pag-ibig na maibibigay mo sa isang tao ay ang payagan siyang harapin ang consequences ng sarili niyang desisyon. Kahit na ibig sabihin noon ang panoorin siyang mahulog. Kahit na ibig sabihin noon ang mawala siya ng tuluyan. Ang mga araw pagkatapos ng kasal ay kakaiba. Tahimik, na parang tumigil ang mundo. Walang balita mula kay Miguel sa loob ng 1 linggo. Hindi siya tumawag. Hindi nag-text. Hindi ako hinanap. At hindi ko rin siya hinanap dahil alam ko na kailangan niya ng panahon para maunawaan kung ano ang nangyari. Para iproseso ang laki ng nawala sa kanya. At kailangan ko ng panahon para maghilom. Tumatawag si Don Emilio tuwing 2 araw para ikwento kung kumusta ang mga bagay. Si Maria Clara ay nasa intensive therapy. Hindi psychiatric, pero emotional. Malalim ang depresyon niya pagkatapos matuklasan na ang lalaking pinakasalan niya ay may affair sa sarili niyang ina. Sobrang laki ng betrayal, ikinuwento sa akin ni Don Emilio. Sobrang twisted. Hindi naiintindihan ng apo ko kung paano nangyari. At ako rin. Kumusta siya? Mahina. Sobrang mahina. Pero 18 siya. Bata pa. Maghihilom siya. Sa panahon, maghihilom siya. Kumalat ang skandal na parang pulbura sa buong lungsod. Sumabog ang social media. May nag-record ng parte ng confrontation sa Shangri-La at in-upload sa internet. Viral sa loob ng ilang oras ang video. Si Miguel na umaalis mag-isa sa hotel. Gusot ang suite, wasak ang mukha. Si Carmelita na sumisigaw sa mga abogado ni Don Emilio. Si Maria Clara na inilalabas sa stretcher. Nag-comment ang mga tao, nag-speculate, nag-imbento ng theories. May nagsabi na victim si Miguel, na naseduce at namanipulate siya ni Carmelita. May nagsabi na opportunist siya, fortune hunter, lalaking walang morals. Ang totoo, gaya palagi, nasa gitna. Hindi totally innocent si Miguel. Pero hindi rin totally guilty. Mahinang lalaki siya na gumawa ng terrible decisions, dahil wala siyang lakas na tumanggi. Sa pangalawang linggo, higit pang balita mula kay Don Emilio. Tinanggap ng prosecutor ang complaint laban kay Carmelita.
Formal nilang imbestigahan sa fraud at conspiracy. Gaano kalaki ang chance na makulong siya? Sa pruweba natin, malaki, sapat ang recordings. Sabi ng abogado, 8 hanggang 15 taon. 15 taon. Si Carmelita, ang babaeng pinahiya ako, nagmanipulate sa anak ko. Naglano na saktan ang sarili niyang anak para mapanatili ang pera, magbabayad. At si Ramon, tanong ko, yung mahina na lalaking iyon walang alam. Lasenggo siya na disconnected sa pamilya niya sa loob ng maraming taon. Kinumpirma ng investigators na wala siyang kinalaman sa plano. Pero ngayon mag-isa siya. Ang asawa niya papunta sa kulungan. Galit sa kanya ang anak niya at bankrupt ang business niya. Mawawala ba ang bahay? Nawala na. Foreclosed ng bangko last week. Ngayon nakatira siya sa rented room sa Tondo sa miserable pension. Hindi ako naawa sa kanya dahil may mata si Ramon. May tainga. Nandoon siya sa bahay na iyon sa loob ng maraming taon. Nanonood sa asawa niyang sirain ang buhay at wala siyang ginawa. Minsan ang complicity ay kasing guilty ng action. Sa pangatlong linggo, sa wakas hinana ako ni Miguel. Dumating siya sa apartment ko ng 8:00 ng gabi nang walang paalam. Katok niya ng mahina sa pinto. Nang binuksan ko, halos hindi ko siya makilala. May balbas siya ng ilang araw, malalim ang eyebags, gusot ang damit, hindi inayos ang buhok. Pumayat siya. Wasak ang hitsura. Mama, sabi niya ng wasak na boses. Nakatayo ako sa pintuan nang hindi gumagalaw. Ano ang gusto mo, Miguel? Kailangan kong makipag-usap sa'yo. Wala tayong pag-usapan. Please, Mama, papasukin mo lang ako. Nagalangan ako. Parte ko gusto kong isara ang pinto sa mukha niya. Sabihin sa kanya na umalis siya, na hindi na siya anak ko. Pero ang ibang parte, yung parte na nagbuhat sa batang iyon sa braso, nagkanta ng lulabi, naglinis ng sugat sa tuhod, yung parte na hindi makapagno. Pinapasok ko siya. Nakaupo siya sa upuan sa shop, ang parehong upuan kung saan ko natanggap ang unang litrato, kung saan nagsimula ang lahat na mabiyak. Gusto mo ba ng kape? Tanong ko sa puro habit. Huwag na. Nakaupo ako sa harap niya, naghintay. Matagal bago nagsalita si Miguel. Nang sa wakas, halos bulong lang ang boses niya. Sorry ako, Mama. Sorry sa ano? Sa lahat. Lahat ng ginawa ko. Lahat ng ginawa ko sa'yo. At kay Maria Clara. Sorry ka rin ba sa kanya? Tumango siya. Tumulo ang luha sa pisngi. Lalo na sa kanya. Hindi ko gusto saktan siya. Hindi ko talaga gusto, pero ginawa mo. Putol ko ng malamig na boses. Lano mong pakasalan siya para nakawin ang mana niya. Narinig ko ang recording, Miguel. Alam ko ang sinabi mo. Hindi ako ang nagsalita noon. Si Carmelita. Sisihin mo ba si Carmelita sa desisyon mo? Nagmanipulete siya sa akin, Mama. Pinaniwala niya ako na wala akong kwenta kung wala siya. Na pinalaki mo akong mediocre. Na nararapat sa akin ang higit pa. Bawat salita ay parang punyal. At naniwala ka sa kanya. Bulong niya. Naniwala ako. Bakit, Miguel? Bakit naniwala ka sa kanya at hindi sa akin? Dahil binigay niya sa akin ang hindi mo kaya. Pera, di ba? Pero hindi lang iyon. Binigay niya sa akin ang attention. Pinaramdam niya sa akin na importante ako. Pinaramdam niya sa akin na special ako. Pinaramdam ko rin sa'yo na special ka. Hindi, Mama. Pinaramdam mo sa akin na guilty. Tinitigan ko siya. Tuwing bumibisita ako sa'yo, nakikita ko ang maliit mong apartment, lumang damit mo, pagod na kamay mo, at nakukonsensya ako sa pagkakaroon ng higit sa'yo. Hindi ako pinaramdam ni Carmelita na guilty. Sabi sa akin ni Carmelita na nararapat sa akin ang lahat ng mayroon ako. Tahimik ako, pinoproseso ang mga salita niya. At naintindihan ko ang isang nakakatakot na bagay. Hindi dahil sa mali siya iniwan ako ng anak ko. Iniwan niya ako dahil hindi niya matiis ang pag-alala kung saan siya galing. Dahil ako ang salamin ng kahirapan niya, ng mahinang pinagmulan, ng lahat ng gusto niyang kalimutan. At nag-alok si Carmelita ng exit, paraan para maging bagong tao, importanteng tao, taong walang seamstress na nanay na nagpapaalala ng roots niya. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot sa lahat nito, Miguel, sabi ko sa wakas, na hindi kita pinaramdam na guilty kailanman. Ikaw lang ang nakonsensya dahil alam mo sa loob na iniwan mo ako. Alam ko na mali ako. Alam ko, Mama. At sobrang sorry ako. Saan ka ba ng mga linggong ito? Murang hotel, ginagastos ang natitira kong kaunti. Nawala ang trabaho ko. Walang gustong mag-hire sa akin. Nasa social media ang pangalan ko. Logging stock ako. At ang bahay na ibibigay sana ni Ramon, hindi umiral. Lahat kasi nungalingan. Bankrupt ang hardware stores.
Foreclosed ang bahay sa Makati. Walang pera, utang lang. At nasa kulungan si Carmelita, awaiting trial. Sabi ng abogado niya 1-0 hanggang 15 taon ang sentence. Mabuti, sabi ko nang walang remorse. Tiningnan ako ni Miguel nang may pulang mata. Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Dapat ba? Sinira ng babaeng iyon ang sarili niyang anak. Kinurup ka niya. Pinahiya ako. Naglano ng murder. Bakit ko dapat maramdaman ang anuman para sa kanya? Dahil minahal ko siya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin. Hindi, Miguel. Hindi mo minahal si Carmelita. Na-obsess ka sa kung ano ang kinakatawan niya. Power, pera, status. Pero hindi yon pag-ibig. Baka tama ka. Tahimik kami ng matagal. Sa wakas, tinanong ni Miguel ang dahilan ng pagpunta niya. Pwede ba akong tumira rito, Mama? Kahit ilang araw lang. Hanggang makahanap ako ng trabaho. Hanggang. Hindi. Sabi ko ng matigas. Mama, please. Wala akong pupuntahan. Wala akong pera. Wala akong dapat nag-isip ka noon bago mo ginawa. Mama, anak mo ako. Putol ko. Anak kita at kaya ko sinasabi sa iyo na hindi. Dahil kung papayagan kitang tumira rito, kung ililigtas kita ngayon, hindi mo kailanman matututunan. Hindi mo kailanman maiintindihan ang bigat ng desisyon mo. Tapos ano ang gusto mong gawin ko? Matulog sa kalye. Gusto kong gawin mo ang ginawa ko nang iwan tayo ng tatay mo. Gusto kong bumangon ka, magtrabaho, muling buuin ang buhay mo gamit ang sarili mong kamay. Walang shortcuts, walang manipulation, walang umaasa sa iba kundi sa sarili mo. Hindi ko kaya, Mama. Hindi ako kasing lakas mo. Kung ganoon matuto ka. Tumayo si Miguel mula sa upuan. Tiningnan niya ako nang may halo ng sakit, galit, at desperation. Balang araw mapapatawad mo ako, Mama. Balang araw baka, putol ko. Pero hindi ang araw na ito, hindi bukas, hindi next month, baka sa mga taon, o baka kailanman hindi. Depende yon sa'yo, sa kung sino ang pipiliin mong maging mula ngayon. At kung magbago ka at maging mas mabuting tao, kung ganoon baka lang, makapag-usap ulit tayo. Pero hindi bilang ina at anak, kundi bilang dalawang tao na minsan kilala ang isa't isa at kailangang matutong kilalanin uli. Tumango si Miguel, umiyak. Lumakad siya patungo sa pinto, binuksan, at bago umalis, lumingon uli. Mahal kita, Mama. Alam ko, sagot ko. Pero pag-ibig na walang respeto walang kwenta. Umalis siya. Isinara ko ang pinto at nakatayo roon. Nakikinig sa yapak niya na humuhupa sa halway. Hindi ako umiyak dahil wala nang iyak. Ginawa ko ang tama, ang pinakamahirap, ang pinakamasakit, pero tama. Noong gabing iyon, habang umiinom ako ng kape sa ceramic mug ko at tumingin sa labas ng bintana, nag-isip ako sa lahat ng nangyari. Tungkol kay Carmelita, yung babaeng akala niya sobrang powerful, matalino, superior, na nagtapos mag-isa sa cell. Tungkol kay Ramon, na nagtago sa alkohol sa loob ng maraming taon, nawala ang lahat ng dating mayroon. Tungkol kay Miguel, na hinangad ang yaman at status sa anumang paraan, nagtapos na walang-wala. Walang pera, walang pamilya, walang dignidad. At tungkol sa akin, ang mahinang babae, ang seamstress, ang inang walang iginalang, nandito pa rin na may maliit kong apartment, may shop ko, may pagod kong kamay, may ceramic mug ko, pero may bagay na hindi nila nagkaroon. Kapayapaan. Dahil palaging sinisingil ng buhay ang utang nito. Hindi sa violence, hindi sa vengeance, pero sa panahon, sa pasensya, sa tahimik na hustisya na dumadating kapag hindi mo inaasahan. Tinawag ako ni Carmelita na baliw minsan. Taon pagkatapos, alam ko na mag-isa siya sa cell na iyon. Tinitingnan ang blank walls, walang bisita, walang pag-ibig, walang anuman. At nagtataka ako kung sa sandaling iyon, sa nakakatakot na void, sa wakas na intindihan niya kung ano ang nawala sa kanya. Hindi ang pera, hindi ang status, kundi ang humanity niya, ang kaluluwa niya, lahat na nagpapahalaga sa buhay. At si Miguel, ang mahina kong Miguel, baka balang araw maunawaan niya na ang tunay na yaman ay hindi sa mayroon ka. Ito sa kung sino ka, sa kung paano mo tratuhin ang tao, sa dignidad na hinaharap mo ang mistakes mo. Pero hindi pa dumating ang araw na iyon. At hindi ko pwedeng hintayin yon dahil ang buhay ko, ang mahal kong buhay, nagpapatuloy kahit wala siya. 2 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon. 2 taon mula nang makita kong umalis ang anak ko sa apartment ko na walang piso sa bulsa at walang pupuntahan. 2 taon mula nang magdesisyon akong ang pinakamalaking pag-ibig na maibibigay ko sa kanya ay ang payagan siyang harapin ang consequences ng sarili niyang desisyon. At sa 2 taong ito,
Natutunan ko ang mga bagay na hindi ko akalain na kailangan kong matutunan. Natutunan ko na mas makapangyarihan ang katahimikan kaysa sa libong salita. Na hindi nego ang dignidad, na hindi ibig sabihin ng forgiveness ang paglimot. At na minsan ang pag-let go sa isang minamahal ay ang pinakamatapang na gawain na pwede mong gawin. Nagbago ang buhay ko, hindi sa spektakular na paraan. Hindi ako naging mayaman. Hindi ako lumipat sa malaking bahay. Hindi ako tumigil sa pagtitahi. Pero nagbago kung saan mahalaga. Sa malalim, sa kaluluwa. Nandito pa rin ako sa apartment ko sa Quezon City. Nagtatrabaho pa rin sa shop ko. Nagbrebrew pa rin ng kape, tuwing umaga sa paehong ceramic, mug na ginamit ko sa loob ng maraming taon. Pero hindi na ako nakaramdam ng invisible. Hindi na ako nakaramdam na maliit. Hindi ko na pinapayagan ang sinuman na pakiramdaman akong mas mababa kaysa sa ako. Dahil naintindihan ko ang isang fundamental na bagay. Ang halaga ng tao ay hindi sa dami ng pera niya, o sa kung anong barangay siya nakatira o sino ang kasama niya. Ang halaga ng tao ay sa kakayahan niyang manatiling nakatayo kapag gumuho ang lahat. Sa kakayahan niyang piliin ang tama kahit masakit. Sa kakayahan niyang magpatawad sa sarili sa hindi pagiging perpekto. Naging malapit na kaibigan si Don Emilio. Bumisita siya tuwing 2 linggo. Palagi siyang may dala ng pastries mula sa paborito niyang bakery at kape. Inihahanda niya sa lumang bahay niya sa San Juan. Nakaupo kami sa shop sa gitna ng scraps ng tela at spool ng sinulid at nag-uusap tungkol sa buhay. Tungkol sa pagpapalaki ng anak sa mahirap na panahon. Tungkol sa kung gaano kasakit ang makita ang minamahal nating tao na pumili ng maling landas. Tungkol sa kung paano nagtuturo ang katandaan na sa huli ang tanging mahalaga ay ang makatingin sa salamin at makilala ang taong nakikita mo. Nagtanong si Maria Clara tungkol sa iyo last week. Sabi niya sa huling bisita niya. Tanong ko ng may gulat. Kumusta siya? Mas mabuti na. Sobrang mabuti. Natapos niya ang therapy last month. Nagsimula mag-aral ng psychology. Sabi niya gusto niyang tulungan ang ibang babae na nagdaan sa parehong bagay. Masaya akong marinig iyon. Gusto niyang makipagkita sa iyo, Rosario. Sabi niya gusto niyang pasalamatan ka sa pagligtas sa kanya. Naramdaman ko ang buhol sa lalamunan. Hindi ko siya iniligtas. Ginawa ko lang ang kailangan. Iyan eksakto ang ibig sabihin ng pagligtas sa isang tao. Sagot ni Don Emilio nang may malungkot na ngiti. Ang gawin ng tama, kahit magastos sa iyo ang lahat. Dumating si Maria Clara para bumisita sa akin isang hapon ng Oktubre. Dumating siya mag-isa ng walang paalam. Katok ng mahina sa pinto ng shop. Nang binuksan ko, halos hindi ko siya makilala. Hindi na siya ang mahinang, takot na babae na nakita ko sa kasal. Ngayon may iba sa kanya, mas malakas, mas matur. Tita Rosario, sabi niya ng mahina, pwede ba akong pumasok? Siyempre, anak. Pasok ka. Nakaupo siya sa upuan sa shop. Ang paehong upuan kung saan nakaupo si Miguel 2 taon na ang nakalipas. Gumawa ako ng kape para sa kanya. Nag-usap kami tungkol sa walang kwentang bagay sa ilang minuto, panahon, pag-aaral niya, kung paano niya gustuhin ang pamumuhay kasama ang lolo niya, hanggang sa wakas nakalap niya ang lakas para sabihin ang dahilan ng pagpunta niya. Gusto kong pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo. Hindi mo kailangang pasalamatan ako ng anuman, Maria Clara. Iginiit niya ng may luha sa mata. Iniligtas mo ang buhay ko. Literally, kung hindi mo tinawagan ang lolo ko. Kung hindi mo ginawa ang isang bagay. Ginawa ko yon dahil tama. Dahil mabuting babae ka na hindi nararapat sa ginagawa nila sa'yo. Ang mama ko. Nabali ang boses niya. Ang sarili kong ina naglano. Naglano. Alam ko, anak. Alam ko. Umiyak si Maria Clara ng matagal. Nakaupo ako sa tabi niya at hinaplos ang buhok niya na parang ginagawa ko sa isang anak na babae. Dahil sa isang paraan, sa sandaling iyon, kailangan niya ng ina. Tunay na ina. Hindi ang mayroon siya, kundi ang nararapat sa kanya. Paano mo nalampasan? Tanong niya sa akin nang kumalma siya. Paano mo nagawang magpatuloy pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Miguel? Huminga ako ng malalim. Hindi madali. May mga gabi na gusto kong tawagan siya. Iligtas siya. Sabihin na okay lang ang lahat at pwede siyang umuwi. Pero alam ko kung gagawin ko iyon, hindi siya matututo kailanman. Hindi siya magbabago. At nagbago ba siya? Hindi ko alam. Aminado ko. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagpadala siya sa akin ng liham. Sabi niya nakakuha siya ng trabaho sa factory. Nakatira sa maliit na kwarto sa Valenzuela. Nagte-therapy. Sinusubukan maging mas mabuti. Sumagot ka ba? Hindi pa. Bakit? Dahil kailangan kong siguraduhin na nagbabago siya para sa kanya. Hindi para sa akin.
Kailangan kong malaman na ginagawa niya ang internal work na kailangan niya at matagal iyon. Tumango si Maria Clara nang may malalim na pag-iisip. Ginagawa ko rin iyon. Sa therapy, natutunan ko na hindi ko pwedeng sisihin ang sarili ko sa ginawa ng mama ko. Na hindi ko responsibilidad na makita ang mali. Nabata lang ako na nagtitiwala sa maling tao. Eksakto, sabi ko, hinawakan ang kamay niya. At ngayon babae ka na natutong magtiwala uli. Pero sa tamang tao, simula sa sarili mo. Nanatili si Maria Clara sa buong hapon. Tinulungan niya akong tahiin ang hem ng wedding dress. Ikinuwento niya ang plano niyang balang araw magbukas ng support center para sa babaeng biktima ng abuse. At nang umalis siya, niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong sa tainga ko. Salamat sa pagiging ina na hindi kailanman naging ang sarili kong ina. Noong gabing iyon umiyak ako, hindi sa lungkot, kundi sa mas kompleks, dahil nawala sa akin ang isang anak. Pero sa isang paraan nakakuha ako ng anak na babae, hindi sa dugo, kundi sa puso. 3 buwan na ang nakalipas, nabalitaan ko si Carmelita. Tumawag si Don Emilio isang umaga nang may grave na boses. Rosario, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol kay Carmelita. Ano ang nangyari? Sentensyahan siya ng 12 taon sa kulungan nang walang early release. Kumusta siya wasak? Physically deteriorated ng marami. Walang bisita sa kanya, kahit si Ramon. Mag-isa siyang tuluyan. At ano ang pakiramdam mo roon? Relieved. Pero malungkot din dahil anak ko ang babaeng iyon. At sa kabila ng lahat ng ginawa niya, may parte ko na naalala ang batang siya noon bago siya lasunin ng ambisyon. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman ni Don Emilio dahil naalala ko rin ang batang si Miguel noon bago baguhin siya ng mundo. Bago ay define siya ng maling desisyon. At nagtataka ako kung pwede pa siyang bumalik sa pagiging batang iyon. O kung patay na ng tuluyan ang batang iyon. Dumating ang liham ni Miguel 2 linggo na ang nakalipas. Mas mahaba kaysa sa una, mas honest, mas vulnerable. Sabi niya nagsimula siyang dumalo sa support group para sa mga taong gumawa ng serious mistakes. Na natutong mabuhay kasama ang guilt ng hindi pinapahintulutan itong sirain siya. Na iniipon niya ang bawat piso para balang araw mabayaran ako sa lahat ng perang hiniram niya at hindi binayaran. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako, Mama, sulat niya. Hindi ko inaasahan na babalik tayo sa dating tayo. Sana lang na balang araw kapag nakita mo ako sa kalye, hindi ka tatawid sa kabilang side para iwasan ako. Sana lang alam mo na araw-araw gumigising ako na sinusubukan maging mas mabuting lalaki kaysa kahapon. At araw-araw nag-iisip ako sa iyo, sa kung paano kita tinrato, sa kung paano kita binigo, sa kung paano ko pinayagan ang isang babae na kumbinsihin ako na ikaw ang problema nang ikaw ang tanging taong tunay na nagmamahal sa akin. Minsan dumadaan ako sa harap ng building mo. Hindi ako katok. Hindi ako umaakyat. Nakatayo lang ako sa bangketa tinitingnan ang bintana mo nagtataka kung ano ang ginagawa mo. Kung nagtitahi ka, kung umiinom ng kape, kung nag-iisip ka ba sa akin minsan. At pagkatapos umaalis ako, dahil alam ko walang karapatan akong abalahin ka. Walang karapatan akong humingi ng anuman pa. Pero gusto kong malaman mo ang isang bagay, Mama. Bagay na hindi ko sinabi ng sapat noon ng kailangan. Salamat. Salamat sa pagpalaki sa akin ng mag-isa. Salamat sa pag-sacrifice ng sobra. Salamat sa pagbigay sa akin ng opportunities na hindi mo nagkaroon. At salamat sa pagkakaroon ng lakas na hayaan akong mahulog kapag kailangan ko iyon ng sobra. Dahil ngayon naiintindihan ko na hindi mo ako pinahulog sa galit. Pinahulog mo ako sa pag-ibig. At iyan ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa akin. Mahal kita, Mama. Lagi kitang minahal. Kahit sinabi ng actions ko ang kabaligtaran. Anak mo, Miguel. Binasa ko ang liham na iyon ng 5 beses. Umiyak ako sa bawat pagbasa. At pagkatapos inilagay sa drawer kung saan ko iniingatan ang mahahalagang bagay. Katabi ng unang litrato ni Miguel nang babi pa siya. Katabi ng graduation diploma niya. Katabi ng note na sinulat niya sa akin ng 8 anyos siya na nagsasabi, Mama, idolo kita. Hindi pa ako sumagot sa kanya. Pero sa tingin ko malapit na dahil natutunan ko na ang forgiveness ay hindi paglimot sa nangyari. Ang forgiveness ay pag-alala sa nangyari, pagramdam ng sakit, at piliin pa rin na magpatuloy ng walang bigat na iyon sa puso. Hindi ibig sabihin na lilimutin ko. Hindi ibig sabihin na babalik ang mga bagay sa dati. Pero ibig sabihin handa na ako na bumuo ng bago. Iba, relasyon batay hindi sa dating tayo, kundi sa kung ano ang pwede nating maging. Noong isang gabi nag-dream ako. Napanaginipan kong nakaupo ako sa shop ko, nagditahi ng may katok sa pinto. Binuksan ko at si Miguel yon. Pero hindi ang Miguel ngayon. Hindi ang Miguel na nanakit sa akin.
Ang bata iyon. Ang anak ko na may malalaking mata at inosenteng ngiti. Mama, sabi niya sa akin. Nawala ako sa landas, pero sa tingin ko nahanap ko uli.